Hello, good evening, good evening, good evening, everyone. Welcome to our next session of Community Connect. So, before we start, can you first comment where you're watching? Okay, we're waiting for our live video audience. Hi, Miss Geraldine. Hello po from Batangas City. Good evening, everyone. Okay, and before we start, don't forget to share our live link, share event link to your friends. So today will be a very exciting session. We're going to talk about how to start or how to jumpstart your freelancing career. And we're going to gain knowledge, insights from our very experienced panelists. Okay, we're just waiting for a few more audience before we start our session. In the meantime, while waiting, please like and share our live event. Okay, we're gaining attendees now. In the meantime, please enjoy a short video we prepared for you, Carrera by Bini. All right, good evening, everyone. Thank you for sharing our live event, Miss Geraldine. So again, welcome to our Community Connect from Zero to Freelancing Heroes. Start your journey as a freelancer. My name is Earl. I'm a project manager by profession, and I'm also Virtual Champions Business Development Manager. And today, I'll be your host. And now for some of our house rules and the format of our event. Okay. So first we're going to talk about how to find your niche and how to build your freelancing brand. We're going to listen to expert advice from our amazing experts who will share their stories and provide advice coming from their years of experience in the freelancing world. And lastly, by the end of our session, we're going to have a Q&A, an interactive Q&A session where you can ask our experts directly on tips and tricks on how to start their freelancing career. Okay. So I hope you guys are live. Let's welcome our panelists. For today, one of our panel, Christian Gracias. So si Chan po, or more commonly known as Chan, is a graduate of BS Industrial Engineering from University of Los Baños. And na-meet ko si Chan on our project creating templates for the main company or main software that we're consulting with. So from there, si Chan, nag-specialize siya into automations, no-code automations, and right now, he's our automation specialist. So, hi ka naman sa audience natin, Chan. Hi, everyone. Hi. Good morning, good morning. And the next panel is our sunshine, Miss Jana Kagatin. So, siya po ang aming VA manager. She's the one responsible for um, matching our virtual assistants with their clients. Yan. Hi, Hello, Jana. hello everyone. Hi. And last but not the least,
syempre, ang ano namin, ang kilala nyo na to kung suki na kayo ng aming Community Connect. Our founder, our CEO, Miss President. Yan, si Miss Eloisa Cerate. Hi, Eloisa. Good evening from the Philippines. Yan, good evening sa Philippines. So, going international tayo ngayon. Yan. So, ito po ang ating mga panelists, si Christian, si Eloisa, and si Jana. And meron po silang teleserye dito. So, hulaan nyo na lang po kung sino yung mga character nila dyan. So, since, okay. So, first segment natin for this Community Connect is our paano nga ba mag-start? Where to start as a new freelancer? Okay? So, exciting to kasi I think lahat naman tayo na umattend ng Community Connect, especially if you're a newbie in the freelancing world, ang una mo talagang hahanapin is paano ka nga ba mag-start as a freelancer, no? So our first question is, what are the initial steps one should take when starting as a freelancer? Okay. So I believe ang pinaka best na tanongin natin dito is our matching expert, ang mother ng mga VAs namin. So Jana, take it away. Bakit mother? Bawal father. Pero thank you, Earl, for that wonderful question. Well, siguro I'll answer this question basing on how I started or how I entered in the industry. Siguro one of the things that I can say was my starting point was when I was introduced kasi the community that I'm with, some of the friends that I have are already freelancers to begin with. So, napag-uusapan, kapag nagkakamustahan sa work, kapag kamustahan ng buhay, napag-uusapan na, freelancer na ako, ganyan-ganyan. And it sparked interest. So, madali sa akin yung naging intro to freelance because I know people na who were doing it pre-pandemic days pa. So, I was able to ask them paano sila nagsimula, ano yung mga tips and tricks nila when I was starting or looking into entering the industry. One thing na naalala ko din, kasi I was able to attend a graduation last week and nakarinig ako ng speech. Isa sa mga bagay na I think would be beneficial as your initial steps into starting as a freelancer is to benefit or parang maximize your opportunity with using the technology that you have right now. So, libre lang ang wifi ng kapitbahay. Kumbaga, everyone has access to the internet already. Hindi na siya kasing hirap before na ang tagal mag-load ng browser mo or kailangan pumunta ka ng shop. Diba? Bawal may tumawag. Bawal dapat na galawin yung telepono pag mag-i-internet ka kasi mapuputol yung connection mo. Ganon. So, very easy na lang ngayon yung access natin sa internet. And ang daming mga blogs, articles, and even freelancers their experiences, their journey na nagsa-start sila. So, gamitin po natin ang internet, mag-Google po tayo, di ba? Sobrang helpful yon to equip yourself or to inform yourself better. Kasi regardless kung papasok ka sa industry full-time or part-time, it's still life-changing. Kasi this would be a chunk of your life since magiging part siya ng buhay mo kapag nag-decide ka mag-enter sa industry na to. So it's best that you are informed when you are getting into freelancing. And I guess lastly is to join groups like this community, di ba? Marami ng groups sa Facebook, even yung mga TikTok accounts na nag-share ng mga first-hand experiences nila, tips and tricks on how to be successful in this industry. Ayun lang po. Maraming salamat.
Okay. Thank you so much, Jana. Make use of the internet. It's 11 o'clock. Diba? Hmm. Maximize natin yung mga It's 6 o'clock. resources na available online and join groups and communities that can help you grow your career in freelancing. Thank you so much. Okay, and our next question, syempre, is which tools are indispensable for a new freelancer? Okay. So, as our baby boy dito sa company, na dito na lumaki, dito na lumaki sa kumpanyang to. Yan. So, let's call on Chan. Ayan. Thank you po Kuya Earl for that question. Dahil napaka-thankful natin today. Tama. Meron ako ditong parang 6 types of tools na feel ko applicable sa lahat ng freelancer regardless of their industry na tatahakin. So first would be, of course, emailing tools like Gmail, Outlook, pati yung mga integrated emailing tools like Missive, yan, para mag-handle ng multiple email accounts. So purpose nito is, of course, for formal communications. And I think regardless naman kung freelancer ka or sa corporate world ka, yung career mo, non-negotiable na marunong ka dapat gumamit ng emailing platforms. Correct. And of course, dapat marunong ka rin ng basic tools kung paano i-edit yung emails mo. Kasi yung learning those things will help you with relaying your message more clearly sa recipients, which is very important when you're working from home. Then second is project management tools like ClickUp, of course, Trello, and Asana. Purpose is yung project management is applicable to all industries. And bilang freelancer, dapat ready tayo mag-handle or mag-assist sa project management. Kahit yung basic logic lang on how project management tools work will help you already with learning project management tools. And then third is time tracking. Like Hubstuff, meron ding time tracking with ClickUp, tapos Toggle, Harvest, yan. So main purpose lang is, of course, dito tayo kikita. Kung di tayo magsasubmit ng time natin, wala tayong kikitain, di ba? True. And dapat alam natin yung basic do's and don'ts sa mga tools na yon. Like for instance, pag Hubstaff, very important na laging gumagalaw yung mouse mo. Ganun, parang may mouse tracker. Mm-mm. So knowing those things will help you with na matrack mo yung time mo properly. And then, ilan na yan? 1, 2, 3. Fourth would be comm tools like Slack and Discord. Dito kasi ginaganap yung mga casual conversations with your team, yan, with your clients as well. And it's important. And usually, marami kayong channels na gagamitin. And it's important na marunong kayo mag-organize, yan, mag-set up ng notifications para hindi kayo nabobombard ng notifications na hindi naman necessary sa inyo. Tsaka mag-set ng status para alam din ng team members mo kung ano yung ginagawa mo at the moment. Kung naka-vacation ka ba, deep work, or offline ka ba for the day. And ganun. And then fifth is screen recording or screenshot tools like Snaplark. Yan. Tapos yung mga internal Loom. screen recording tools lang din ng Windows and Mac. Ayan, Loom, as mentioned by Kuya. Purpose lang din is better communication regardless kung formal or casual communication siya. Kasi it will help you relay your message, lalo na sa mga non-technical people, showing them how it works. Then finally, final type would be yung special tools. Ito naman yung para mas ma-establish mo yung skills mo as a freelancer. So ako as an automation engineer, ang basic tools na dapat alam ko is kung paano gumamit ng Make or Zapier. Tapos meron din pag sa finance field ka naman, of course, that marunong ka ng QuickBooks, kaya Stripe. And then meron din tayong mga AI tools, lalo na ngayon sa era ngayon na laganap na yung mga AI tools. Dapat meron ka ding baon na AI tools na pwede mo ring i-share sa team mo. Kahit yung basic na paggamit ng ChatGPT or yung OpenAI Playground.
And then pag-design naman, Canva, ganyan, and Adobe Tools. Yes, design. Mm-hmm. Iyan ako lang, ang ganda ng Loom kasi nga yung getting your message across. Kasi minsan, ang hirap makipag-communicate ng message lang, yung itatype mo lang, tapos kailangan mo pa rin visually show or present yung gusto mong i-explain. Mas madali siya actually. Minsan naman gusto ko rin yung audio recording kasi ang hirap mag-type minsan. So mas mabilis ko mabibigay yung message pag audio. Pero again, hindi siya advisable kasi kailangan mong pakinggan ng buo. Saka I think, aside from the basic of course na kailangan mo ng reliable na computer, may minimum specs na kailangan as a freelancer, reliable internet, hindi po pwede na pisonet lang na naghulog ka lang ng piso, hindi po mag-work. And I think gusto ko na rin isama na one of the essentials yung ChatGPT talaga. Kasi for the price of 1,000 a month, ang dami niya nang magagawa for you. Pwede na siyang mag-draft ng reply for your client, pwede na siyang magawa ng proposal. Yung research mas refined na compared na mag-google ka pa. So I think I want to include that as the essentials. Kung talagang seryoso ka, invest in AI. Ang laking tulong niya. I agree. Yeah. Truly. Awesome. Ayan. Thank you so much, Chan and Eloisa, sa mga tools and tech stack na kailangan natin malaman as a freelancer. So, ako I believe rin talaga na responsibility natin as freelancer na mag-familiarize sa mga tools na to, na unlike kasi sa corporate na i-onboard ka ng client, dun ka palang iti-train sa mga tools, sa mga tech stack. Ang medyo kakaiba sa freelancing, guys, is going in, kailangan kumpleto na yung tech stack mo. Alam mo na yung mga tools ka na. So, yun din yung reason kung bakit yung iba nahihirapan kumuha ng medyo mas high-end na client because the client still has to onboard them, has to invest in their training, di ba? So, kami sa Virtual Champions, as much as possible is plug and play talaga yung mga binibigay namin na virtual assistants para mas, alam niyo yun, mas comfortable yung client natin na magbayad ng premium rate. Kasi alam nila na ikaw rin is already an expert on whatever you're doing. So, maraming ways to familiarize yourself. So, take kayo ng online courses, andyan ang University of YouTube, di ba? So, maging discerning kung ano yung gagamitin mo. Yes, tama. Wala ka na excuse na hindi mo alam or wala kang pera pang enroll kasi talagang available na lahat. Information revolution nga, di ba? So, okay. Tsaka add ko lang din, parang regardless sa tools na gagamitin mo, more important yung mindset mo na parang mas open-minded ka and highly adaptive ka sa mga tools na na you're willing to learn, no? Willing to learn, you're willing to adjust Willingness to learn. Correct. Willingness to learn, adaptability. Yan, tama. So, maganda rin yun na yung last na inad ni Chan na part talaga ng tool stack mo is the mindset. Di ba? Yung mindset mo na mag-grow, mag-adapt. naman talaga. Hindi Christian! Pero nag-aaral pa rin tayo every week ng panibago kasi laging may bago. Kahit yung bago pa lang siya. Nagamit na natin siya every day pero marami pa tayong hindi alam. Marami pang parating. Marami pang updates na parating. So, you have to be ready for that. Yes, tama. So, yung ever growing na mindset, no? Okay? Next natin na question, syempre pag mag-start ka sa freelancer, paano ka nga ba mag-manage ng client expectations as a beginner? So, hingi tayo ng tips syempre, di ba? Kanino ka ba magtatanong ng tips? Doon ka magtatanong sa mga ancestors. Ayan. Mga pundasyon. Sa mga ninuno. Pundasyon ng industriyang ito. Ganon. Okay. Yes, so, ito na yun, no? Beginner ka na. Ngayon, nagkataon na nagkaroon ka na ng first ever client mo, paano mo i-manage yun? To give you an example, nung nagsimula ako na wala pang virtual champions, sinabi ko dun sa client ko na gusto kong magsimula ng virtual assistance company. So, naging very honest ako dun sa communication ko, dun sa interview. Tapos nakakatawa kasi yung client na yun na sabi nila nung tinanggap na nila ako na gusto daw nila akong i-support sa journey ko na mag-start ng agency. Sila yung first ever client na pumayag sila. So as long as you're honest, nandun yung integrity mo at nakita yun ng client, they will value it.
kumpara sa fini-fake mo yung yung conversation, and then eventually malalaman naman nila na hindi ka pala honest, di ba? So mas pangit. So clear and honest communication is very important. Tapos ito yung isa, set clear expectations. So talagang realistic talaga yung expectations sa umpisa. Dito ko laging sinasabi na this is a hack talaga, na always under promise but over deliver, lalo na pag nagsisimula ka. This is so powerful, and natutunan ko pa to sa boss ko. Kahit nasasabihin mo na kaya mo siyang gawin in an hour, sabihin mo, I can do this in 2 days or 1 week. Para pag nagawa mo siya in a few hours or the next day, hindi mo mapapawaw yung client. Boom, Diba? gano'n. Sobrang maangay siya na parang isipin niya na, ay grabe, pinagpuyatan niya to, nag-exert talaga siya ng effort, ganun talaga. Pero totoo, 30 minutes mo lang ginawa or something. Di ba? Yung expectation ni client, imbes na sabihin mo, matatapos ko to, masyado kang mayabang or masyado kang kampante sa sarili mo na katapusin mo siya mamaya, sabihin mo, I can deliver this later. Tapos yun pala, nung nag-set up ka na or ginagawa mo na, may na-encounter ka na roadblock. Tapos hindi mo pala magagawa, kailangan mo pang additional hours. So ano may feel ni client? Parang nag-expect siya, ayun, siya, madi-disappoint. So mas maganda na always over-promise. Lagyan mo na ng allowance yung sasabihin mo. Over-promise again. Under-promise. Over-deliver. Para maging masaya si client mo. Diyan din kasi mapasok yung setting the realistic goals, yung scope creep. Kailangan, importante na dinisect mo yung project. Ito yung deliverables ko. Ito lang yung included. Para pag sinabi ni client, ay pwede mo rin magawin to. So, gandahan mo lang yung verbatim, pero sabihin mo, ito yung scope. But I can do that for an additional, this is going to be an additional scope, and I can do that for this. And then, ganun. So, ibig sabihin mo, no, I cannot do that. It's not part of the scope. So, negative scripting yun. Kailangan laging positive scripting. Yes, I can do this additional scope of the project. I can deliver this within that, and then isabihin mo rin yung quote or yung price. Ibig sabihin mo, no, I cannot do that. Hindi yan part ng scope. So, defensive ka agad. Tapos, laging regular updates. Saka, syempre, laging professional. Pag sinabi ni client na, ay, parang may mali dito, sabihin mo, ay, na-hurt ako, grabe ka naman, sabihin mo, mali, nagtampo ka agad. Bawal po ang dito. Bawal ang snowflakes. Kailangan, I'm sorry you feel that way, let me make it up to you, ito yung pwede kong gawin. So, bawal ang snowflakes, professional pa rin tayo. And another thing is, ito, lagi kong sinasabi sa mga freelancer, Filipino freelancers, mahilig tayo ang mag-Gerald Anderson, ghosting, just to save face kasi ayaw natin ng confrontation. So, minsan yung US client sabi na, hindi ko alam kung nangyari doon, bigla na lang nawala, okay naman kami. Ganun talaga, wala talaga silang idea, sa totoo lang. Kasi bigla na lang nawala yung freelancer. Well, in fact, kung pinag-usapan nyo at gumawa kayo ng solusyon and you met halfway, na-solve sana yung problema. You'd never know kasi bigla ka na lang nawala. So always be professional sa communication mo. Wag kang biglang mawawala. Kailangan meron kang courage to have that critical conversation. Hindi kailangan maging confrontational. And ako, I can attest to this kasi emotional ako na tao. Baka maiyak ako. Pero part yun. Part talaga yun na kailangan mong sabihin na in a good way pa rin na if there's something that you're feeling parang may na-feel mo na overwhelmed ka na or nahihirapan ka na, you have to communicate it kasi they would never know. Baka naman kasi pwede ka nalang tulungan imbes na nag-lurk ka na lang tapos bigla ka na lang nawala. Diba? So, always communicate at even kung kailangan mong i-let go yung project, say it upfront, hindi yung bigla ka na lang mawala. Sabihan mo na kasi you owe it to them, yung truth. Diba? Yun po. Grabe, sobrang laman nun. Sobrang laman nung pieces. Makapagdagdag namin yun, ate. Pero promise guys, sobrang life hack talaga yung yung under-promise, over-deliver. Sa kahit anong, kasi basically, kahit anong sales naman yun talaga yung kailangan mo eh. Under-promise, over-deliver. And as a freelancer, ang pinaka-commodity mo is your quality and timeliness of service. So, the more na nag-expect sila na mas mahirap yung work mo, so pag sinabi mo, I can do this in 1 week, ganyan. May tendency kasi yung Pinoy, medyo tayo eh, Jollibee. Alam niyo yun, yung parang, kaya ko yan today. Oo,
Mga yes man. Kahit alam mo na sisweruhan ka na sa pagod, sasabihin mo pa rin na kaya. So, for me, yun yung kailangan natin iwasan as a people pleaser. So, kailangan marunong na mag-communicate kapag over capacity. Saka yun nga, under promise para mas maganda yung reception sa'yo ni client. And siguro add ko na lang din yung first impressions last talaga. Kaya sa start pa lang, ipakita mo na magaling ka. Kasi kapag medyo nag-falter yung quality mo later on, nagbabank pa rin sila dun sa idea na, pero magaling to eh. Kaya kailangan maayos yung service mo sa start. Yan. So, Pero all throughout. Pero amoy ko lang, kapag sa start, medyo nag-falter ka kaagad, magmamarka na kasi yun agad sa client. So, make sure na yung first impression mo is something na magugustuhan talaga ng client. Okay? So, ang ganda ng first part, parang, I think, marami na natutunan yung audience natin, no? So, type nyo naman kung ano yung favorite learning nyo from our segment 1, guys. Okay? So, basahin natin yan later on. Okay? So, next segment natin is finding your niche. So, ano nga po ba yung niche? Yan. So, your specialization. Specialization. Okay? So, first question natin, how do you identify the right niche for your skills? Okay. So, Jana, paano ba na-identify yung niche mo and ano ma-advise mo sa ating listeners? Alam mo, una, gusto ko mag-thank you sa'yo, Earl, kasi dinefine mo yung niche. Akala ko tatanong mo sa akin, kinabahan ako. Ano dog? Pero kidding aside, siguro, galing po kasi akong corporate before ako nag-freelance. And siguro my way of identifying the right niche for myself is through the experiences that I've had ever since I started working. So, syempre, kahit sabihin kong 18 years old lang ako, pero may 9 years of experience na ako of working. Kayo na lang bahala mag-compute kung paano nangyari yon. Pero sa years of working ko, especially doon sa corporate setup, mas doon ko na-realize and doon ko na-discover yung mga bagay na gusto ko and ayaw ko. So just to give you a background, graduate po kasi ako ng psychology. So parang yung path sa amin ay parang dire-diretso mapunta ng HR pag gusto mo mag-corporate, sagradong sa corporate ka. So HR, recruitment, people management, ganyan po. So ganun po yung naging path ko after graduation. And akala ko dati extrovert ako. Pero hindi na yan. Pero extrovert pala ako. Parang wala silang napulot sa akin. Pero hindi kasi parang may difference pala yung passion mo for people versus yung you're working with the people because you have to. Para sa pera, para sa trabaho. Versus yung passion mo siya, like, it's a fire burning inside you, ganon. So, sa first few years ko of working, especially dun sa HR department, talagang andun yung excited ka, yung kilig na go, sige, kaya natin to, team, ganyan. And then at some point of my experience, parang napagod ako sa tao. May problema ka na naman. Galit. May problema ka na naman. Ikaw na naman. Ikaw ulit. Nagkausap, yung gano'n. And before, parang sobrang hard ako sa sarili ko na dapat hindi ako mapagod, dapat hindi ako magsawa kasi ito yung trabaho ko. Ito yung pinasok kong field, dapat aware ako, dapat alam ko yon. Pero later on in my career, na-discover ko kung ano yung pinaka-gusto ko. Na pinaka-gusto kong part with dealing with people. And right now, I am thankful and privileged kasi I get to do that with my work here in Virtual Champions. Na, yes, I'm still working with people, pero right now, hindi ako nanggigigil kapag may problema. Pag may problema. Hindi ba? Pero, hindi pala, okay. Secret ko lang.
Parang wala talaga sila, parang wala mo talaga kayo mabubulot sa akin. Hindi, pero kasi over the years, you get to explore yourself and discover how you manage working dun sa particular role or particular department or niche na gusto mo talagang tahakin. Sabi ko, sinabi ko from the start na nag-start ako sa HR and ngayon privilege ako to still working with people. And this year lang na-realize ko na it's a part of my passion. I am happy when I see people grow. I am happy when I see people succeed. When I witness their victories. And doon ko na-discover na, okay, dito pala ako masaya. Dito pala ako hindi nakakaramdam ng sobrang stress na parang ayoko na mag-work, na dreadful ka na sa Monday levels, gano'n. So, nung na-discover ko kung ano talaga yung true passion ko, kung ano yung kinakasaya ng puso ko, sabi ko, why not capitalize on this? Diba? Masaya ka. Diba? Ano yung interest mo? Yes. You're doing the thing that you are passionate about, the thing that you are interested in, and at the same time, kumikita ka. So, hindi ka mahihirapan magtrabaho for something that you like. So, ano siya, for me, process siya of self-discovery. And ano talaga, you have to be open to explore different avenues. Kasi hindi naman lagi na yung una mong napasukan, yun na yun eh. Parang first time, trial and error. So, you have to discover it along the way. So, gamitin po natin ulit yung tools na sinabi ni Chan, maging isa mindset po, maging open-minded. Nag-a-apply sa lahat. Ano nga yung sabi nila, Aristotle, no parang yung the greatest knowledge na you can acquire is knowing yourself. Yes. Kasi doon mo malalaman. Alam mo dapat yung strengths mo, yung weaknesses mo. And you capitalize on your strengths. Si Aristotle. Hindi ba si basta, yun. Ano siya? Kaising doon sa baba. Basta isa sa mga yun. Hindi ko si Lao Tzu, hindi ko alam. Paring hindi ko alam. Pero ayoko lang din i-discount yung people management na ginagawa ni Jana kasi it's one of the most challenging. Sabi ko nga, IE ang ginagawa ng manufacturing. Ang dali namang mag-manage ng produkto, ng production line kumpara sa tao. Kasi mas complex ang mga tao, di ba? Pero it's the most challenging and it's also the most rewarding. So, gusto ko lang yun sabihin na sobrang rewarding ng people management. Pero talaga minsan gusto mong sabunutan yung sarili mo kasi. Minsan gusto mong mag-upay. Tama. Okay. Sige. So, tuloy lang natin yung nasimulan na ni Jana na topic. No? So, about niche pa din. Paano naman natin i-identify? Ano ba yung mga factors talaga na mag-influence nung niche selection? Parang si Jana nasabi na niya yung, medyo nasimulan na ni Jana eh. Pero hingi tayo ng tips from Chan, paano siya nag-specialize further? And ano yung mga tips na mabibigay mo, Chan, sa listeners natin on how they can pick their niche? Okay, sige. Yan. First factor, of course, is yung personal interest and strengths mo nga na minention ni Ate Jana. Yan. Siguro parang in summary na lang, mahirap mag-excel sa bagay na hindi ka masaya, tapos hindi ka pa magaling. Diba? Sabi, quotable quotes from Christian. So, anong ginagawa mo dyan? Hindi ka naman magaling dyan. Hindi mo naman gusto yan. So, dapat ikigay. Pero balance lang din dapat. Dapat partly, dapat both nga eh. Masaya ka, tapos magaling ka pa dun sa ginagawa. Yan. Ako nag-start ako nung nag-start pa lang ako sa freelancing world, student pa lang ako. Industrial engineering student. And yung tinuturo sa amin doon is process designing na related sa pag-make ng processes efficient and effective. Yan. Tapos yung first parang gig ko as a freelancer is mag-design ng templates, which is halos related na rin sa tinuturo sa amin na process designing. Process design, So parang meron na agad akong edge kasi yung course ko related doon sa job ko. So siguro yun, siguro maghanap ka ng niche na meron ka ng alam, yung hindi sobrang bago sa'yo. Although hindi naman disadvantage din, super parang disadvantage na
magsa-start ka anew, ganyan, sa bagong course. Pero mas Kasi pwede yun yung interest mo. Kunwari, singer ka pala, di ba? Nurse ka, singer ka pa. Pwede rin yun. Kung talagang yun yung passion. Pero mas mapapabilis lang yung pag-learn mo kung meron ka ng alam previously. And then yung second is yung... Ay, sige. Go ahead, sorry. Yeah, go. Okay. Yung second siguro na factor is market demand. It's important na alam mo na may mag-hire sa'yo sa skills mo. Yun. Siyempre, hindi ka naman mag-learn ng something na kaya palang gawin ng AI, ganyan, na hindi naman pala need yung skills mo. Magiging obsolete ka pala in a few years. Hindi na pala kailangan. Mapalitan na pala ng AI. Oh. Tama. Hindi lang tayo short term, long term looking lang din tayo lagi. Para sustainable din yung income natin, di ba? And then yung third, yung competition. Huwag tayong magpadala sa bandwagon. Parang ganon. Bandwagon? Halos lahat ng tao nasa admin side na, di ba? Parang super saturated na yung ganong field. So maghanap ka ng way kung paano ka magsa-stand out sa crowd. Or nurse. Hindi man lang nurse, di ba? Oo. What if maging dancing nurse ka? Ganyan. Jabawakis ka pala, di ba sabi niya? Joke. So, dapat may special sa'yo para hindi naman totally mag-stand out. Para lang may reason para ma-differentiate ka from other people na may same skills. Then finally, profitability. And of course, kaya tayo nagtatrabaho para kumita tayo. So, dapat meron kang skills na alam mo kikita ka. Yan, kasi marunong ka dito. Tapos masaya ka pa. Yeah. Yes. Masaya. Yun. Okay. So, nandyan yung interest, market demand, competition, tsaka profitability. Ngayon, alam na natin kung paano tayo maghanap ng specialization or ng niche natin. So, tanong naman natin kay Eloisa, paano ka ba mag-shift from one niche to another? Pwede ba yun? Paano ba yun? So, go ahead, madam. Mag-switch ng niche, actually, I highly encourage it. Lalo na sa umpisa na hindi mo pa alam. Sabi sa every 2 years dapat nagpapalit ka ng trabaho para yun nga, kailangan kasi minsan trial and error. Hindi naman minsan bullseye agad na ito na yung gusto ko. Ito na yung gusto kong gawin habang buhay. Hindi agad ganun. Ako nagsimula ako na social media manager, nagdi-design ako, nagdi-video edit ako. Tapos naging business manager ako. Na-try ko din na mag-schedule ng events, ganyan. So, saka ko lang siya, parang ilang years bago ko nahanap yung specialization ko. So, yun yung kailangan yung i-discover talaga. And you'll only do that kung you also have to spend time, ha? Hindi yung, hindi ko to gusto. Mahirap to, lipat agad. Hindi. Kailangan mag-spend ka ng substantial time sa isang trabaho para mo ma-realize na hanggang dito lang talaga. Darating kasi sa point na parang, this feels like work na parang sobrang hirap na, hindi nagiging maganda yung output or hindi ka nag-i-enjoy. That's another thing. So, move on to the next one. So, just again, mindset. Kailangan open-minded. Kailangan i-explore mo talaga kung saan ka, kung dito ba ang sulok kong takda. Yan. Kailangan hanapin mo yung place mo sa mundo. Until such a time na mahanap mo na and then focus on that. Make sure na kung ano kasi yung ini-spend mo ng time, ito rin, pag nahanap mo na siya, whatever you spend time on, eventually talaga gagaling at gagaling ka doon. Kaya din sinasabi ko na spend substantial time kasi baka hindi mo lang binibigyan ng time kaya hindi ka gumagaling. Pero para malalaman yung time frame, at least every 2 years. Siguro yun na yung max. Kasi baka sabihin mo, kailan ko ba sabihin na, give up ko na to. Dito nag-go. So at least 2 years siguro. Yun na yung max. So talagang walang nangyayari. And then move on to the next one. Kung ma-figure out na siya as early as 2 years, hindi okay. Just note na minsan kasi hindi rin maganda tingnan sa resume na after a week, iba na naman. So at least 6 months to 2 years siguro yung sweet spot. Yan. So explore. Yun lang. Habang bata kayo. Yun. So, journey to self-discovery talaga. Yung siguro add ko na lang din na hindi mo kasi malalaman kung yun yung
field or zone of genius mo kung hindi mo naman binigay yung best mo. So, minsan yun lang din kasi yung challenge when you're trying new things. So, make sure na when you're trying new things, you really give your best. Kasi kapag hindi mo pa naman binigay yung best mo, hindi ka pa spend ng dugot pawis dyan, ng time talaga dyan, hindi mo naman malalaman if it is for you or not for you. Okay? So ngayon, alam na natin yung kung paano mag-start, alam na natin kung paano hanapin yung niche natin. So yung final segment natin, how do you market yourself, no? Building your brand. And ang first na mag-share sa atin ng thoughts niya, insights niya on building your brand is si Jana. So Jana, ano nga ba yung key elements ng isang very strong na freelancer brand? Mm-hmm. Ang galing. Ang ganda ng pattern ng pagkakasunod-sunod ng segments at ng topics. Ay, no? may journey. Pagkakasunod-sunod ng mga sumasagot. Kasi ang ganda ng pagkaka-conclude ni Eloisa sa everything. Everything. So, nakakatuwa. Pero, going back dun sa question, no? Key elements of a strong freelancer brand. So, kung maalala nyo po dun sa picture namin na pang telenovela. Sa picture namin pang telenovela kanina, nabanggit ni Earl yung matchmaking thing sa VA services part sa VCPH. So, isa sa bagay na tinitingnan namin, kasi as mentioned niya po, I work with other VAs dito sa VCPH. And definitely kapag may opportunities for projects or for new clients, we look into our current roster. Tinitingnan namin sino ba ang pasok na VA para sa client na to. Ano ba yung hinahanap niya skill set? Ano ba yung hinahanap niya sa VA na maaaring existing na sa team members namin. Ayun. So, looking into it, yung brand mo, I think there are three or four things that we can talk about. So, your professionalism, consistency, authenticity, and I would like to add, as my personal experience, is your integrity. So, syempre, kahit freelancing na yung industry na papasukin mo, hindi pa rin dapat mawala yung pagiging professional mo. Hindi lang po sa corporate nag-a-apply yung professionalism. As long as you are working, even if you're working for yourself, you're working for your business, you're working for someone, for an employer, you still have to have that certain level of professionalism. Kasi yun nga sa setting of expectations, kailangan ipakita mo kung ano yung kaya mong gawin, kung paano mo ginagawa yung mga services na nire-require sa'yo ng clients. And that's parang a way for you to show what kind of a freelancer are you? Para masabi na you're a cut above the rest. Kasi yung level of professionalism mo ay mataas compared sa iba. Number 2 is yung consistency. Yun yung sinasabi ni Eloisa and Chan earlier na dapat magaling ka sa mga ginagawa mo. You have to you have to put in time and effort sa skills, sa niche, sa mga interest na gusto mong pasukin. And at the same time, you have to be consistent on what you do. Kasi hindi pwedeng magaling ka lang dun sa big ticket client mo. Pero dun sa mga maliliit na client mo, dun sa mga one-off, hindi 100% yung quality na ibibigay mo na, $100 lang naman babayad sa akin yan. Siguro pwedeng cut corners na ako, madaliin ko na lang. Ito kasi $1,000. Pwede na yan. Pwede na to. Oo. Whether yung client mo would give you $10 or $10,000, dapat yung quality mo would be the same. Yung delivery mo would be the same. I love it. Yes. Kasi hindi naman sa that's how you share your brand. Kasi syempre they're business owners. Di mo alam baka may group din sila. Parang ganito. Di ba tayo as freelancers may groups tayo. Mali mo yung mga business owners may groups din sila na alam mo may na-encounter akong VA. Yung mga ganon. And magaling siya. And hindi mo alam, marirecommend ka pa ng client mo na yon. Kasi kahit $10 lang binayad niya sa'yo, yung quality mo pang 10,000. So you really have to be consistent all throughout, regardless of the project and the client that you handle.
Next is authenticity. Yung sinasabi ni Earl naman na dapat na i-impress mo. Yung first impression sa'yo ni client talaga yung tumatatak sa kanya. And one thing that you can do that is being authentic, being true to yourself. Ako based on my experience ito yung don't bite more than what you can chew in a sense na marami kasi nagsabi na, oo, kaya ko yan. Oo, magagawa ko yan. Ganyan. Pero at the end, hindi maayos or hindi ma-deliver. Worst, hindi nagpaparamdam kasi hindi nga kayang gawin. So, being true to yourself is also being aware of your skills and being aware of how good you are sa craft mo. Kasi confident ka sa ginagawa mo. Kung alam mo, maganda yung produkto na binibigay mo, maganda yung serbisyo nilalabas mo sa kliyente mo. You are confident enough. And magre-reflect yun sa conversations mo with the client. Kapag nagtanong siya sa'yo and you'd be able to answer the client's question with confidence, tapos alam mo yun, magre-reflect sa kanya na, this person knows what he or she is talking about. So, iba yung level of being true to yourself in terms of dapat alam mo kung yung limitations mo, kung hanggang saan ka lang, kung ano yung kaya mong gawin for that particular project or for that particular client. And lastly, yung integrity. Sa akin, sabi ko personal ko siya kasi feeling ko important siya na yung feeling na you are trusted by your client or by your team members na kahit hindi ka nila pinapanood magtrabaho, kahit hindi ka nila kausap, alam nila at the end of the day, gagawin mo yung sinabi mong gagawin mo. Na you will not cut corners because sabi mo, ito yung gagawin mo. Na hindi ka gagawa ng something sketchy kasi you strongly believe na your brand is the quality of your service. Kung ano yung binibigay mo, yun yung reflection ng sarili mo. So, you will not cut corners, you will not cheat, di ba? Hindi ka scam ng team members or ng clients and all that. And feeling ko that's the most important part. Kasi very, very hands-off yung working style natin as freelancers. Kasi wala nga tayo office. Di ba? Virtual lang office, so hindi tayo nagkikita face-to-face or in person. So having yung strong sense of integrity as part of your values or as part of your brand gives yung feeling na secured si client sa'yo kasi ma-deliver mo yung sinabi mong i-deliver mo. Yung ganon. Pero parang pakiramdam ko nangangaral na ako. So I will stop here. Amen. Amen. Sorry po. Thank you so much. Pasensya na po kung nangaral ako. Ang ganda ng mga sinabi ni Jana kasi I think your brand is really reflected by your core values. So, okay naman yun, no? So, ngayon, bilang binigyan na tayo ng pangaral ni Jana, no? Ano ba tayo dapat maging... Agang sermon. Applicable siya ngayon, hindi ka naman sponsor So, paano ka ba maging mabuting tao? No? So, yun naman lang yung question. Pero ngayon, ang next question natin, so, let's build on that, no, by asking Chan, paano mo naman i-incorporate tong mga to into your social media persona or your social media branding, Chan? Okay, sige. Okay, number 1 siguro is yung LinkedIn profile mo. Siguro yun yung pinaka dapat din na-develop mo. Kasi magre-reflect din doon kung gaano ka ka-professional as a person. Kung nag-effort ka ba maglagay ng maayos na about section, nilagay mo ba lahat ng experiences mo, diba? Nilagay mo yung mga awards and certifications mo na na-claim mo yun. Magre-reflect din kasi yun sa, parang yun yung magiging first impression sa'yo ni client. Na, organized yung LinkedIn account niya, yung cover photo niya, hindi pang Jejemon, ganyan. Yung picture niya sa LinkedIn. Yung LinkedIn profile picture niya sa naka-professional, nasuot, ganyan. Basically, nire-reflect mo lang kung yung quality ng work mo through your LinkedIn profile. Yan. Kasi yun yung parang professional na social media platform, di ba? For professionals. Yan. Tapos pag creative ka naman, build your Instagram or your X account or Twitter account. Kasi isa din yan sa tinitignan. Kung binrand mo yung sarili mo as creative,
dapat nagre-reflect siya sa social media platforms mo. Either Facebook, may special Facebook page ka or account ka na dedicated for your creative outputs. And then for Instagram. And then, since I mentioned Facebook, siguro part na rin ng on how you can use social media for your branding is to join FB groups na align sa skills mo. Yan, align sa career mo. Yan. Para makapag-interact ka with people na same yung skills mo. Yan. Baka magkaroon ka pa doon ng referral kapag uma-answer ka sa mga queries nila, ganyan. Diba? And so part na rin yung responding to FB posts and groups. Yan. And then next would be outside social media platforms naman, pwede kang mag-build din ng portfolio mo. Yan, na pwede kang gumawa ng sarili mong website, tapos nandun yung mga creative outputs mo, kaya yung mga experiences mo, ano ba yung mga case studies na naging part ka, ganyan. Ano yung mga naging feedback sa'yo ng mga clients mo. Yan. And I think ito yung pinaka-important na hinihingi usually ng mga clients. Kung ano na yung proof mo sa mga experiences mo rather than yung just stating it na ito yung experience ko. And then, siguro pwede ka rin mag-create ng YouTube or TikTok account mo where you provide tutorials for other people. Yan, di ba? Kasi it's a proof na you are skilled enough na you are confident enough na yung skills mo ay can be shared with other people. Can solve problems. Yes. Yes, that's right. Ayun. Alright. Saka kung wala ka pang, minsan kasi syempre wala pang portfolio, no? Wala ka pang proof of work. So ang ginagawa ng iba, mag-offer kayo ng free service. So I can do this for free. Or parang beta testers, gano'n yung ginagawa nila. Para lang magkaroon sila ng proof of concept. Tapos, hingan nila ng feedback yung mga first customers nila. From there, you can build your portfolio. So, sa akin lang, maswerte lang ako kasi yung platform na Fiverr na ginamit natin from the very beginning. Pero na siyang feedback system. So, nagbibigay sila ng 5-star review. Sinusulisit na nung platform mismo. Hindi ko na kailangan hingin. Pero that's a good step din. Add mo sa step mo sa service na mangingin ka ng feedback after. Reviews, oo. Okay. Dahil nasimulan naman na ni Eloisa, punta na tayo doon sa next step. Galit kayo sa akin. Ba't Eloisa? Okay. So, ni Eloy. Yan. So meron na tayong, ano ba yung core values na kailangan meron ka? Ano ba yung, paano ba i-utilize yung social media? Ngayon naman, Eloisa, ano yung napansin mo na common branding mistakes ng mga freelancers para ma-avoid natin? Parang kabaligtaran lang din ng mga sinabi nila. So, yung mga sinabi nila, yung kabaligtaran mo, huwag mo gawin. Una, siguro, yung inconsistency mo, yung parang sinabi ni Jana, gusto yung sinabi ni Jana na yung malaking client na mahal ang bayad, yun lang yung i-focus mo. Hindi kasi branding is consistent across. Kaysa maliit man yan or malaki. It's how you do things. So, sabi ko nga, how you do one thing is how you do everything. So, dapat consistent ka kasi pag nakasanayan mo na, pwede na to, ganyan. Nakasanayan mo na yun yung sundin na wiring ng utak mo na if you can get away with it, you'll find ways to get away with it. So, again, do it with integrity, the best of your ability, and aim for the highest quality as much as possible sa lahat ng ginagawa mo. Once na mabigyan ka ng opportunity na magka-client, wag mong i-half-ass, di ba? So, hindi lahat nabibigyan ng client. Lalo na ngayon, sobrang congested na, marami na, minsan may yung mga bata, kulang na lang, $1 per hour, tatanggapin nila. So, medyo marami ng search ng freelancers ngayon. So, i-cherish nyo yung opportunity na makakuha kayo ng client and do your best. Kahit magkano pa yung bibigay ni client. Tapos, isa din sa namimiss siguro sa, for example, tatanungin bakit mo sinimulan to or bakit mo ginagawa to, bakit ka nagsimulan ng agency, para kumita, para mas maraming freedom to, yung magkaroon ng financial independence, ganyan.
So, ang nakakalimutan natin, lalo na sa panahon ngayon, na yung social responsibility. So, for example, yung Body Shop, kaya naging successful yung brand is kasi meron silang pro-environment sila. So, importante na rin ngayon yung social responsibility mo. Na hindi mo lang ginagawa to para yumaman or para maging malaya, maging free, di ba? Meron ka ding responsibility sa society mo. So, for example, sa atin, sa Virtual Champions, one of our core values is to be an agency for Filipinos by Filipinos. Nagbabayad tayo ng tax. And we want to provide opportunities to more Filipino workers para hindi na sila papunta sa abroad, di ba? So, mas laliman nyo naman. Wag naman yung lang, superficial na, para maraming pera. Hindi lang gano'n. Laliman nyo naman, lagyan nyo naman ng mission and vision, saka hugutan nyo naman ng konti. Hugutan nyo naman ng konti yung mga ginagawa nyo, di ba? Although kasama rin naman yun, pero yun lang, social responsibility din. Napaka-importante, lalo ngayon sa social media, na gandahan nyo naman yung visuals nyo. Huwag naman yung pixelated. Baka naman yung LinkedIn nyo naka-duck face kayo or naka-tube top kayo, di ba? Parang nag-selfie kayo sa CR. Huwag naman ganun. Gandahan naman natin yung visuals natin, di ba? So, pagdating sa profile picture, at hindi lang yun ha, hindi lang LinkedIn to ha, kasi napaka-importante ng online presence. So, hindi lang po LinkedIn. Minsan ang mga kliyente, kaya nilang i-research pati Facebook nyo. So, make sure na yung public profile nyo, lahat na nakikita sa feed nyo, medyo kagalang-galang naman. Baka naman puro kalokohan yung nakapost sa Facebook nyo. Kasi kaya nilang i-research yun. Kaya i-research sa online jobs at PH, for example, may option si client pag paid yung subscription nila na makita yung Facebook account. So, linisin nyo yung online presence nyo, lalo na kung wala pa kayong website. Gandaan nyo naman yung feed nyo. Kasi, kunwari, kung empleyado ka, wala kang pakialam sa branding company ang bahala dun ikaw magtatrabaho ka lang. Pero kung freelancer ka, ikaw ang may responsibility ng branding mo. And that includes resume mo, Facebook account mo, lahat ng social media accounts mo. Make sure na yung nakita mo yung brand talaga, yung brand mo, yun yung brand mo. So, alagaan mo yun. Huwag mong i-neglect yun. Huwag kang magpanggap na yun nga, integrity is so important sa online ha, kasi nga, online kayo, online yung interaction nyo So, medyo mataas ang trust na nire-require dito. And the only way to do that is to be very honest din. So, sinasabi mo na wala kang kliyente, tapos malalaman ni client na may kliyente ka pala, di ba? So, be very honest. Importante yun. Nasabi ko rin na yung feedback. Tanungin nyo yung client nyo after doing a project, natapos mo, ask for feedback. Not necessarily na testimonials, pero kung yung feedback na yun, para ma-improve mo din yung sarili mo. Not necessarily. Pero kung bigyan ka na magandang testimonials, why not, diba? Samahan niya na rin ang LinkedIn recommendation, sabihin mo. Minsan naman, may mga clients naman naintindihan nila yun na this is for me, I'm building my business, my brand, so I would appreciate na if you could provide a LinkedIn recommendation. If not, I would appreciate your feedback doon sa project na ginawa ko para I can improve. Ganun, yung be honest lang talaga. It's not being parang masyadong makapala mukha. Kailangan mo yun kasi business mo to You're a business owner as a freelancer, hindi ka lang basta employee. Tapos, yung brand it doesn't stop there na may website nga na tapos na gano'n. It's a regular thing. Make sure na ina-update mo yun. Kasi minsan, lalo na pag simula ka pa lang, doon mo pa lang marirealize, ito yung core values na gusto ko as a company. So, i-update mo yun. Saka, make sure na consistent yung brand mo ha. Kunwari, nilagay mo sa resume mo, attention to detail, tapos may wrong spelling sa resume mo. Nasa naman yun. Tapos yung portfolio mo or yung website mo, may Lorem Ipsum, di ba? Hindi consistent. So, pag sinabi mong ganun ka, make sure na ganun ka talaga. So, pangatawanan mo and panindigan mo. And it should show across all. Yun, thank you so much, Eloisa. And sobrang dami nating natutunan tonight, guys, no? So, paki-type naman kung ano yung favorite learning nyo or nuggets of wisdom from our very amazing panelists. So, thank you so much, Jana, Chan, Eloisa. And now, we're going to open our floor to your questions. So, meron tayong short Q&A session, guys. So, if meron kayong questions regarding how to start your freelancing career, finding your niche, or building your brand. Yan. So, send nyo lang siya sa chat and pili po kami ng mga pwedeng sagutin ng ating mga panelists, no? So, thank you so much and please type in your cues right now.
Hello, hello. Yan. Clock. So meron na tayo actually unang question. Meron na po tayong unang question here. Let me just show it sa ating screen. How to be part of your team. Yan. I think ang best na sumagot nito, syempre, si Jana, ang ating VA manager. Hello po, Sir TJ. Mangolekta po kayo ng 5 sachet. Okay pala. Lagay po Ihulog sa tambiolo. Oo, isubmit po sa suking tindahan. Ano po, Sir TJ, meron naman po kaming email address dito sa aming Facebook page. So, pwede po kayo mag-submit ng copy ng portfolio nyo or resume nyo. And yung recruitment team naman namin ay mag-reach out once ma-receive yun. So, definitely may process po, pero hindi naman po ganun kahirap. Pwede naman po kayo mag-submit gamit yung aming email address. Ayan. Tsaka abangan nyo rin po, minsan po may makikita kayo mga posts namin sa community na naghahanap kami ng mga freelancers, mga general VAs, or mga marketing specialists, marketing people. So, may mga links yun, may mga information na pwede nyo pong gamitin para makapag-apply at makasama sa aming team. Thank you po. Yes, that's right. Flag ko lang yung ating careers page. Yan. Visit lang po kayo sa website namin, virtualchampions.ph/careers. Yan. And also, we're also posting, sometimes kapag kailangan po talaga namin mag-outsource ng mga talent, we post it on social media, Instagram, Facebook, ganyan. So, you can always, and LinkedIn din yan. So, you can always follow yung social media channels para updated kayo sa mga hiring. Okay? So, it's everything talaga. We're looking for sometimes general VAs, admin assistants, sometimes to specialized roles like automation specialists, project managers, developers, designers, yan. So, lahat naman po meron. Okay? So, depende talaga siya sa kung ano yung client roster namin at the moment. Okay? So, we already have our next question. Yan. How to sell yourself if you plan to enter a new niche but you don't have any experience sa niche na yon. Okay? So, siguro ito yung alam mo yung bago kang graduate tapos kailangan mo ng experience pero yung lahat ng hinahanap mo na starting role, kailangan experience ka na. So, dapat nakapag-prepare ka na bago pa. Parang yung national ID conundrum ng Pilipinas. Kailangan mo ng national ID, pero para magka-national ID ka, dapat may national ID ka na. Parang ganon. Siguro maganda sumagot nito ikaw, ng Eloisa. So, I think this is yours. Ako na nagsimula ako, nag-aral talaga ako. Nag-research ako. Gumawa ako ng paraan para kahit wala pa akong totoong experience na in real life, at least nabusog na yung mata ko sa lahat ng YouTube video na pwede kong makita. Okay, so more on naghihintay na lang ako ng opportunity na i-practice yung way of thinking kung paano ko i-apply yung new knowledge na yun. Nung hindi pa sure or hindi, minsan kasi hindi ka lang confident eh. Minsan natatakot ka lang or parang nag-imposter syndrome ka. So, nung nag-start ako na consultant, ang ginawa ko, min-message ko lahat ng verified consultants sa LinkedIn. In-add ko sila, min-message ko sila. Nag-offer ako ng free service. Pwede po ba mag-intern? Gusto ko lang pong matuto. Pero may alam na ako noon kasi nag-set up na ako sa ClickUp. May Fiverr profile na ako. Kumbaga, kailangan ko lang ng konting push. Kumbaga, meron na akong foundation. May foundation na ako. Ginawa ko na yung homework ko. Maswerte, ang nag-reply sa akin, si Leila. Hindi po si Leila Dilima, si Leila Pomer. Yun yung top consultant ng ClickUp back then. Nag-reply siya, sabi niya, bait niya nga nag-reply siya. Although sinabi niya na right now, wala yun sa program nila. Ganun. Pero sabi niya, kumbaga nag-reply siya, na starstruck nga ako nun kasi medyo mabigat na siya na taas na level niya sa consulting sa ClickUp eh. Yung pangalawa nag-reply sa akin, sabi niya, sige, sabi niya, oo, sige, pumayag siya. So, taga France, yung naging mentor ko. So, ang ginawa niya, sabi niya, sige, magpapatulong din ako sa'yo na
magawa ng templates para matuto ka. Tapos, sinama niya ako sa mga shadowing ng calls niya, sa clients niya. And very, very, sa akin yun, very grateful talaga ako kasi lalo na sa European countries, di ba may GDPR? So, may privacy. Hindi pwedeng basta-basta na lang na mag-share ng information or contact information, ganyan. So, he was very willing and very happy to help. Nung sa call, I realized kasi, nagsalita ako doon, nagbigay ako ng opinion ko at nagbigay ako ng recommendation. Hindi yung lang, shadow lang muna, parang wala ba ako dito, hindi ako pansinin, parang gano'n, lang po, nagmamasin doon. Hindi. Nung during the call, nagbigay din ako ng recommendation. So, doon ko na-feel na, ito na pala yung ginagawa ko. Kaya ko pala. So, yun talaga yung nag-ano sa akin na, okay, I can do this. After nun, siguro after 2 calls, sabi ko, okay na ako. Kung gagamit Okay na ka pa. na. Confident na po ako. I can do this na po. Okay Girl. ko na. Pero, yun nga, pag binigyan kayo, at kung makahanap kayo ng tao na talagang magsusugal sa inyo, na willing na magbigay ng opportunity, bigay nyo yung best nyo. Kasi hindi lahat ng tao bibigyan kayo ng opportunity ni ganun. Hindi lahat susugal at the expense of their business. Pag binigyan kayo ng opportunity, bigay nyo yung best nyo, gawin nyo lahat. Kasi hawda may bayad yan or wala, gawin nyo pa rin yung best nyo. In the same way na ibigita na kayo ng $100 per hour. Same idea. It's the same idea. Kasi yun yung sinasabi ko lagi sa mga kliyente na sabi, nagsisimula pa lang kasi ako, pwede ba babaan natin yung rate? Sabi ko, yes, pumapayag ako ng ganun. Kasi sabi ko, minsan kailangan din kasi ng isang tao na magtitiwala sa'yo. Kahit isa lang. Isa lang talaga. It takes one. It all takes one person to trust you. Minsan. And then, doon na magsisimula yung lahat. So sabi ko, naniniwala ako na I'm in the capacity to provide you an opportunity. And kaya din ako nakarating sa punto ko ito because people gave me the chance. So I also want to give chances to people in the same way that I was afforded that opportunity. Ayun. And thank you. Yeah, pero totoo po yun na talagang sumusugal sa tao si Eloisa. Kasi most of us, especially si Chan, when Chan started with Virtual Champions, ano pa lang I think nagtitesis ka pa nun, Chan, di ba? Tama ba? When you started yung template. Yes po. Mm-hmm. And myself din, wala naman akong freelancing background. Although meron akong project management background. Ganun din, sumugal din siya sa akin. So, ang tanong niya lang sa akin, okay lang ba sa'yo? Maliit lang yung rate namin. Sabi ko, okay lang. At least magkakaroon ako ng experience. Doon ka talaga mag-start Kailangan mo kasi muna ng experience. Kapag ka kaagad, nanggigigil ka kaagad sa starting rate mo dahil sa mga nakikita mo sa social media. Entitled ka kaagad. Okay. Pero bumabayad yung internship, ganun. Pag ganun ka na may sense of entitlement ka na kaagad, there's nothing wrong na isipin mo na meron kang deserve sa buhay. Pero kasi when you also want to learn new skills, sometimes you have to, rin muna parang nandun ka muna sa learning stage. Kung libre man yan, internship man yan, ganun. Basta kasi makuha mo yung experience, magiging mo na yun na jump off point, no? Yung humility. Lahat naman po ng goal sa amin ay bayad. Huwag kayong mag-alala. Baka kasi inisip nila ng bayad. Sorry to work. Baka kasi inisip nila, so free po ba pag nag-join ako without skills? Oo. Ano na lang to? Charity na lang to. Okay. Gusto ko lang point out na, gusto ko lang point out na yung humility na magsimula sa mababa. Yes. Yung humility, kasi kailangan mo yung humility na yun. Kailangan ma-build mo yun, masanay ka dun sa humility, andun na sa'yo habang nandun ka pa sa baba. Kasi mas kailangan mo yun pag nandun ka na sa taas. Yes, that will tether you. Okay. Mm-hmm. And meron tayong phone-in question. Medyo related din naman dun sa sinabi phone-in question, pasok, caller. Ay, ano pala, show natin. So, do you offer training or how to improve my skills? Ayan. I think part ng training natin is yung Community Connect series, no? So, that's one way for us to share our expertise. Free training to. Although general yung mga topic natin ngayon, medyo about buhay, how to start, ganyan. Every so often po meron kaming mga mas specialized
like mga technical training. Like I think yung next natin, I'm not sure if yung next nito or yung next is about ClickUp mismo. Pero we already had that last year din, ClickUp training. Pero yung ngayon is I think more dun sa Mas bago. kailangan ngayon yung ClickUp training kasi ang daming bago. Kahapon lang ang bago na naman. So, ano ko lang i-root ko lang kung bakit natin ginagawa tong community. So, one of the main reasons why we started this and why we started doing Community Connect is hiring talaga. We want to create a community of ClickUp virtual assistants. Okay. Kasi ang ClickUp, matagal aralin. It takes time. Ako, it took me 1 year to be a power user. Pag nag-onboard kami ng isang ng newbie, it takes 6 months to 1 year. Pero hindi pa yung level na gusto namin. So, it takes time. And what we thought to bridge that gap is to create this community para ito na yung pagbibigay kami ng training, ng free training doon sa mga part ng community para ma-bridge namin yung hiring gap. So, pwedeng dito na rin kami kumuha ng mga hiring needs namin. So, it's a talent pool, technically. That's why I highly encourage na, especially once we dive into more technical training or technical na community connect, like ClickUp, automations, please umattend po kayo para matuto kayo. And then, mas madali na sa inyo na makahanap ng trabaho at makapag-apply din dun sa mga opening namin. For example, yung automation, si Chan ang magtuturo niyan. So, mag-impart ng knowledge si Chan sa automation. Kasi medyo tumataas din po yung need for automation saka AI. AI is also something that you need to start learning. Ayun. So, the next few sessions siguro, yun na yung technical training na talaga yung i-aim natin. At hindi po libre to ha. Ito pong ginagawa namin, nag-i-invest kami talaga. Nag-i-invest kami, may paraffle pa kami, di ba? May mga suki na tayo na ginawa na hanap po yung raffle. Hindi po libre to, bayad kami ditong 4. The time spent namin, may mga technical people pa in the back end na nagsusupport sa amin. Nagpe-prepare pa kami, nagpa-practice pa kami. Bayad yun lahat. Kasi this is, again, our way of, helping the community and extending opportunities to more people. Yun po. Gusto ko lang siyang i-emphasize. Yes, thank you so much, Eloisa. Totoo yan na nag-invest yung company natin, no, para sa mga to educate din yung community. Kasi I think when Virtual Champions started rin naman talaga, when Eloisa started this, ang gusto niya rin talaga is mag-provide ng opportunity talaga to skilled Filipino workers. Kasi we noticed na yung mga VA agencies sa Pilipinas is foreign-owned. Wala talagang Yung malalaki, mga malalaki na malaki na agency na Filipino-owned, no? And dahil yan sa ating CEO, si Kapitana Eloisa, no? Kaya meron tayong virtual champions. And ang goal po talaga namin is mag-provide na mas marami pang high-quality talent sa mga high-quality clients para lahat tayo nagbe-benefit, no? Nag-benefit yung client, tayo rin nagbe-benefit tayo kasi they are willing to pay premium. Okay? So, last question natin, no? What are the best things to include in sending your application to clients? Ano to? I-highlight pala natin. Pwedeng loot bag, ganun. Samahan mo na ng coupon, ganun. May pa-promo. Ano ba to sa kung paano mo ipapackage yung CV mo? Yun ba to? I think ito yung mga yung mga portfolio siguro. Feeling ko kaya to ni Chan. Go, Chan. Ayun nga, yung portfolio siguro. As proof lang ng mga may experience ka na talaga. Kasi parang sa panahon niya, hindi na nga sapat yung sinasabi mo lang. Oo. Actually, yung CV kasi, that will only get you to the interview eh. Yung CV mo, yung portfolio mo. Malaman nila yung pangalan mo. Pangalan mo lang yung makikita nila dun eh, actually. Oo, that will only get yours put on the door. Pero hindi pa talaga siya yung everything. Marami ngayong companies, more on interview yung pinagbabasihan. So, I think you have to prepare din talaga on how to package yourself dun sa interview. Kasi pitch talaga siya eh. Naalala ko yung application natin. Kailangan ng video introduction. Ay, isa pa, for example, for us, introduction. So, kailangan tapos sabihin mo, 2 minutes lang po ito, please watch this video. This is my self-introduction. Kasi yung pitch mo, di ba? Pitch, elevator pitch. 2 minutes. Yun, mag-prepare ka ng elevator pitch mo.
And then there are some roles na important yung yung portfolio kagaya ng sinabi ni Chan. Like, kunyari nag-automate ka, dapat meron kang mga sample automation projects. Kung nag-web design ka, dapat meron kang Behance or website mo na sarili na papakita mo dun yung portfolio mo, ganun. Video editing, dapat meron kang bank ng mga nagawa mo ng projects before, or kung first time mo pero meron ka na talagang experience, yung mga previous mo na nagawa. And in some cases, meron mga clients na kahit yung Instagram mo lang, ibigay mo lang yung Instagram mo na well-curated, ano na sila doon, parang, pwede, kaya talaga neto. Yung things like that is very important, no, na kunyari nasa medyo artistic design ka. So dapat yung social media mo, kita nila na okay, kaya niya talaga. Makikita nila na curated yung social media mo. If you say na you're an executive assistant tapos yung LinkedIn mo wala man lang kalaman-laman, 'di ba? So parang hindi siya magiging hindi siya magiging ganun ka trustworthy. Ay, executive assistant ka pero hindi ka marunong mag-send ng calendar event. Or hindi ka nagre-reply agad sa email. Marunong mag-email. Oo. Diba? Sobrang parang text yung email mo. Wala man lang ka formal, wala man lang salutation. So yung mga ganun, kailangan mo siyang aralin din, no? Yung mga ganung bagay. And then sa CV, less design is better. Parang may nakita ako na naka-full cover yung background yung siya, yung budwa photography. Pag na studio. Less is okay more. lang na medyo creative yung CV, pero don't make it too design heavy kasi nawawala yung attention dun sa actual na nagawa. Oo, yung content. Also, yung tip pala sa sa CV, ilagay niyo yung actual contribution nyo rather than yung responsibilities ng role. Kasi pwede i-google yung responsibilities ng role. Pero yung kung ano yung nagawa mo while you're in that role, yun yung mas yung results na na-impact mo dun sa company. Kunwari, pinataas mo yung revenue to this amount or pinalaki mo yung size ng company to this number. Mga ganun yung results talaga. Results-oriented. At isa sa mga masishare ko, kasi bilang ako din yung gumagawa ng sales dito sa sales calls dito sa Champions. May tinatawag na consultative sales. So, hindi ka lang magpe-present ng produkto mo. Lalo na pag service provider ka. Magpo-provide ka ng solution. Kahit hindi pa nagbabayad si client, sasagutin mo kung ano yung problema. Kahit through words lang. Kailangan alam mo yung sagot kung anong solution dun sa problema nila during the call, during the interview. Consultative sales ang tawag doon. So, you're providing value, you're providing solutions to their problems. Kahit wala ka pang, at least alam mo yung, mapapatunayan mo na alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung expertise mo talaga. And then, pag ano naman sila, oo nga, tama yung sinasabi niya. Sige, gawin natin yan. Doon na sila sige, I want to hire. Implement mo yung sinabi mo. Yun. Alright. Thank you so much, Eloisa, Chan, and Jana. That's our session for today, guys. And pero before tayo mag-end, share lang muna kami ng QR code for you guys where you can scan and join our raffle. Okay? Yan. So, fill out nyo lang yung ating Community Connect form for a chance to win tumataginting na magkano ang raffle natin? Ang harap mo, umabot tayo yung mayroon ng Lumina Homes, gano'n. Oh. Sumali. Mamimigay na tayo ng Emma Bed, gano'n. Yan. Pero for now, I think we give GCash yan. So, join kayo. Meron tayong mga suki na dito, no? Sa ating pa-GCash raffle. Okay? Kumbaga payout day nila ngayon. Yan. Payout. So, I think that's it. Medyo na-share na natin yung QR natin. Thank you so much, guys. And please don't forget to follow us on our social media channels. Yan, Virtual Champions PH. Yan. Follow nyo po kami. Diyan kami nagpo-post ng mga content namin, ng mga activities namin, ng mga hiring posts namin.
And even other than that, nag-share rin po kami ng mga vlogs and things na makakatulong sa inyo sa pag-grow ng inyong freelance career. Okay? So yun lang po. Thank you so much. This has been Community Connect. My name is Earl, your host. Bye-bye. Happy Friday, everyone. Happy weekend. Thank you. Have a great weekend. Bye-bye. Bye.